Maganda nga ang gising nitong mag-ama ko at talaga namang may kasipagan pang kasama ngayong umaga. Salamat nga pala dito sa intergalactic acid, talaga namang sinipag maglinis ang aking mag-ama. Mabilis ngang natatanggal ang mga dumi. Biruin nyo ba naman, sa katagal-tagal na panahon, ngayon na lang ulit nalinis itong aming electric fan. Pagkatapos ngang maglinis ay magluluto naman si Daddy Joseph ng aming ulam para sa pananghalian. Mukha namang madaling hulaan kung anong uulamin namin, di ba? Tama, sinigang sa miso na salmon belly. Inumpisahan na ngang ilagay ni Daddy Joseph ang isda dahil timplado na ang sabaw. At kakain na kami. At yan na nga ang naging itsura, naubos na ang sabaw sa sobrang sarap. Buti na lang talaga at napakasarap magluto nitong si Daddy Joseph dahil kung ako ang aasahan, nako, pagtiyagaan nila ang lasa. Pagkatapos ng masarap na tanghalian, kailangan may prutas. Gusto ko ang papaya at melon at alam niyo na kung kanino napunta ang watermelon. Itinabi na nga niya itong pakwan sa kanya para naman habang ginagawa niya itong pinagagawa ko na isdang Shanghai, meron siyang makakain. Yung ginamit nga palang isda dyan ay kabayas, mga 5 piraso. Siya na rin ang pinagtimpla ko para naman masarap na lasa. Hindi mawawala ang sibuyas at bawang, may carrots para pandagdag kulay at meron ding kinchay para naman may konting bango. Nilagyan din niya ng isang itlog at all-purpose flour, nilagyan din ng asin at konting paminta. At ang pinaka-importante ay haluin ng ganyan. Pero syempre, bago naman yan ginawa ni Daddy Joseph ay naghugas siya maigi ng kamay. At dahil nga napansin ko na ngayong araw ay napakasipag ng Daddy Joseph, lubos-lubusin na natin. Sinabi ko nga na gusto kong magluto ng tuna carbonara ngayong merienda. At dahil sigurado naman ako na wala siyang tiwala sa luto ko, ay siya na rin ang nagluto. Sinimplihan na nga lang namin at wala na masyadong ingredients pa. Unang nilagay ang butter, sunod ay ang bawang at sibuyas, at sumunod ang century tuna at isang Nestle cream. I-mix lang para ma-well combined ang lahat ng ingredients. At lagyan ng asin at paminta. At kung gusto nyong lagyan ng cheese ay pwede rin naman katulad ng ginawa namin. Magiging malinamnam ang iyong carbonara. Ganyan nga lang kasimple ang paggawa ng tuna carbonara namin. At dahil mukhang nakaramdam na ng pagod ang Daddy Joseph ay nag-request na gumawa naman daw ako ng turon. Dahil favorite niya ang cheese, pati ang turon pinalagyan. Ako naman minsan ay medyo masunurin kaya sinunod ko na din. At ang amin ngang prinsesa ay nagutom din kaya naman sinimulan na rin kainin ang empanada na binili namin sa ate ko. Frozen yan ang binili ko at ako na ang nagluto kaya naman ganyan ang itsura. Ito nga ang kanilang page. Meron silang ensaymada na iba't ibang flavor, may cheese roll na napaka-soft ng tinapay, at empanada na may ham and cheese, plain chicken at spicy chicken. Ako na nga pala ang nagluto ng turon dahil kayang-kaya ko na yan. At handa na nga ang merienda. Ready na nga ang aking plato. May pasta at empanada na. At si Jalisa ay tumikim ng tuna carbonara at masaya ako dahil nagustuhan naman niya. At masarap din pala ang turon with cheese, in fairness. Ayos ang idea ni Daddy Joseph. Kaya naman, hanggang sa muli, salamat sa oras!